off-road ang hanap mo, finally dumating na nga yung pinakabagong Yamaha WR155R ni Yamaha. So this one guys is yung 2023 model. So in this video guys, aalamin natin kung may nagbago ba sa motor na to, kung may dinagdag bang features, at kung nag-upgrade ba. Kaya naman tara, samahan nyo ikuto itong motor na to. Let's go! So, umpisa muna natin guys sa engine specs nitong si Yamaha WR155R. Of course, it is powered by 155cc, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve, at single cylinder. Ito ay merong compression ratio na 11.6:1 at may lakas na 12.3 kilowatts at 10,000 RPM and max torque of 14.3 Nm at 6,500 RPM. Meron din itong 6-speed constant mesh at pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, itong motor na to ay merong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters at ilalagay ko na lang po sa screen yung kanyang average fuel consumption. Usapang seat height naman tayo. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, itong motor na to ay merong mataas na seat height na 880mm, kaya naman sa height ko na 5'5" ay medyo naka-tiptoe tayo. Pero kung halimbawa meron kang taller height like 5'6", 5'7", hindi na po kayo mahihirapan sa pagtungkad nitong motor na to. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, itong motor na to guys ay merong minimum ground clearance na 245mm, kaya makakaasa kang sa malalaking humps ng Pinas or malalaking bato ng Pinas, hindi na madaling masabit yung ilalim na bahagi ng motor na to. So this motorcycle guys is built for off-road or pang rough road. So kitang-kita nyo naman talaga guys na talagang takaw tingin siya at masasabi mong bagong modelo siya ngayong 2023. Dito tayo guys sa kanyang headlight muna. So ayan guys, may pangalan siya ditong WR. So kung mapapansin nyo, halos sa lahat na ng motor ni Yamaha is meron ng combination ng sayan like Fazio, MT-03, MT-15, ayan. And ngayon dinagdagan na ng Yamaha WR, and talaga makikita nyo talaga na napaka-astig at napaka-modern na talaga ng kulay niya. Ayan. So dito guys, aside sa decals niya dito, of course yung kanyang sticker na Yamaha, yung brand. Dito sa kanyang front fender, ayan guys, merong decals din dito na sayan. Tapos the rest is black na. Pagdating naman sa kanyang light guys, check natin. So siya po ay equipped pa rin ng bulb type light sa front. Turn signal is naka-bulb type pa rin. And sa kanyang telescopic fork suspension, ganun pa rin guys, hindi pa rin naman naka-inverted. Tapos may harang na din yung telescopic niya dito guys para maprotektahan yung telescopic niya sa mga bato-bato. And yung nagustuhan ko din dito guys is yung kanyang talagang mismong gulong, no? Ayan, gulong na talagang pang off-road at pang gaming. So meron din po siyang brand guys na IRC. Basta IRC, masasabi nyo pong di kalidad. Tapos pagdating naman sa rim niya, ayan, dito sa kanyang rim. So ang brand niya guys is DID, made in Japan. Ayan. So napaka-durable na din po nito kanyang rim. Of course, this one guys is tube type pa rin. Sa kanyang braking system sa front guys, check natin. Ayan, ginamitan pa rin siya ng single hydraulic disc brake with dual path piston brake caliper na yung brand is Nissan. So makakaasa ka na sa braking system sa front is kapit na. Sukat naman ng gulong ay 2.75 by 21, no? Sa front niya. So dito tayo. Ayan. Dito naman sa side, ito po yung itsura niya sa side guys. Dito is naka-decals. Ayan, W155R, yung pangalan and yung kanyang displacement. Tapos dito, nakasayan. Dito is parang naka-light and dark gray. And yung parang faded na pagka-yellow, no? Kasi mas matapang yung yellow nitong aking imprint jersey kumpara dito. And nabagay naman siya, nagmatch yung kulay niya. And aside sa kanyang decals dito guys, nakasayan na din. So talagang napaka-eye-catchy niya, no, sa personal. So kung halimbawa itong motor na to, yung pipiliin nyo, good choice. Talagang mamamangha ka sa itsura niya, no? Napaka-astig kasi ng kanyang datingan. And then dito, ayan guys, nakasayan aside sa kanyang black na kulay dito sa kanyang mga engine parts. And dito, apaka ng driver, ayan guys, napaka-aggressive ng design. Brake pedal, of course, apaka ng angkas. Pwede mong i-fold kung wala kang angkas. And dito din guys, banda sa may tail, side fairings, naka-decals na din, same ng color ng kanyang decals dito. Tapos may nakalagay na VVA, which is variable valve actuation, which gives you torque, no, in low speed and power in high speed. So, dito tayo guys muna sa kanyang
dashboard. Check muna natin dito. So, yung dashboard niya guys is ayan, digital instrument panel. So, yung information meron dito guys is yung RPM, speedometer, fuel gauge, yung trip, no? Trip F, at saka yung meron na din siyang gear indicator. So, hindi ka na manghuhula kung aling gear ka na, no? Tapos, merong isang button dito guys na pipindutin. Ayan, equip na din pala siya ng time. Convenient yun kung trabahante ka. F-Eco indicator, average F-Eco, odometer, trip 1, trip 2, at trip F. So, yun lang po yung nakakapaloob dito sa kanyang dashboard. Dito naman sa kanyang mga indicators, neutral, turn signal, high beam, low beam, at saka check engine. Ayan guys. Yun lang yung indicator meron dito. At yung logo ni Yamaha. Sa kanyang handlebar naman guys, naka matte black. Ayan, naked, obviously. Nandito yung kanyang kill switch off, activated, electric start. And, check natin. Wala na po siyang kickstart guys. So, aasa ka na lang po sa kanyang ayan, electric start. So, since wala po siyang voltmeter, I highly recommend na magpakabit na lang po kayo. Kasi, para ma-check nyo po yung battery health ng motor na to. Kasi nga po, wala na po siyang kickstart. So, needed yon. So, pagdating naman dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, hazard lamp, on, off. Yan, off yan guys. Turn signal switch, off, horn. So yung horn niya guys, para sa akin tamang-tama lang sa body build niya. And then yung passing light niya, ayan. Meron siyang pass light button dito. Yung mga levers is naka matte black. Pagdating naman sa kanyang side mirror guys, dahon type, ayan. So nag-proportion siya sa body build niya. Napaka-edgy, masastig tingnan. And sa fuel tank niya naman, so ito yung fuel tank niya guys. So, meron siyang malaking fuel tank capacity, nabanggit ko na kanina. Ayan, lift mo. Tapos pag hindi ka na mapapagasolina, down mo lang. Ayan, maporma din. Pagdating naman sa seat guys, hindi siya ganun ka-generous. Manipis lang siya. So, sa long ride, makakaasa ka na masakit o sa puwet. And then, pansin ko lang din, naka-wrap. So, kahit anong klaseng pantalon susuotin nyo is goods na goods sa motor na to, no? Sa upuan niya. Meron ding hawakan ng angkas dito kung ayaw nyo humawak sa'yo. Ito po yung gamit nun. And, of course, yung upuan ng angkas manipis din. So, i-check naman natin dito banda sa likod. Ayan. So, dito naman sa likod, guys, ginamitan siya ng monoshock. Ayan yung monoshock niya, guys. Ganda ng kulay, yellow. Swing arm suspension. Yung kanyang swing arm, guys, is naka-matte black. Tapos, ginamitan siya ng single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. Again, yung brand is Nissan. And dito sa likod naman na tire, ayan, naka-IRC pa rin. Tapos, yung sukat dito, guys, is 4.10 by 18. And, yan, naka-yantas pa rin, no? So, meaning, naka-tube type pa rin tong motor na to. So, ayan, guys, ganda ng kanyang, suspension sa likod. Tinerno doon sa kulay na kanyang decals. Para sa akin, goods na goods yan. Tapos, malinis na din po yung design dito. Kung sakaling idadaan nyo to sa mapuputik na lugar, napakadali na lang din po nitong linisin. So, dito naman tayo sa taillight. Sa taillight, guys, bulb type pa rin. Turn signal is naka-bulb type pa rin. Hindi pa rin naman tinanggal yung ilaw ng plaka. Naka-reflectorize pa rin naman for added visibility pagkagabi. Of course, yung plate holder. Ayan. Same pa rin kagaya ng dati. Next, dito, ayan, may sticker ni Yamaha, may emblem dito. Goods na goods, para sa akin yan. Yung decals niya, meron pa ring VVA. And yung kanyang, ayan guys, tambucho. May cover na din para hindi mapaso yung angkas mo kung sasampa. Matte black po yung texture niya maging dito. Yan. So, dito guys, apaka ng angkas. Ayan. Tapos yung kanyang, guys, chain may cover na din, plastic. Goods na goods para sa akin yan. And then dito, pansin ko lang, meron siyang design dito guys, sa side na parang honeycomb. So, maliit na detalye na kakadagdag aesthetics dito sa motor na to. Goods na goods pa rin para sa akin yan. Tapos, yung kanyang Yamaha sticker. Ayan guys. Meron na din guard dito, no? Engine guard para hindi ka mapasok kung ikaw yung driver or yung angkas mo. Yan, safe na safe po yung legs ninyo dito. So, ayan, ito yung kanyang sa transmission guys na 6-speed. Apakan ng driver, side stand, and hindi na po siya equipped ng center stand. So,
Dito nga pala sa kanyang semi-double cradle frame guys, it provides excellent balance, rigidity, and stable handling when riding. So para sa akin, goods na goods din tong kanyang semi-cradle frame. Pagdating naman sa kanyang mga features guys, aside doon sa mga nabanggit ko, wala nang iba. No? Wala siya nung ASS at wala din siya nung quick shifter. So kung ano lang yung nabanggit ko guys, yun lamang po. So yung pinagkaiba lang po nitong 2023 model doon sa old version is yung kulay ng kanyang frame at kulay ng kanyang decals. The rest is same po, no? Maging yung kanyang presyo. So kung ito na talaga yung dream na motorcycle ninyo or dream ninyo na motor na pang enduro or pang off-road, itong si Yamaha WR155R ay nagkakahalaga ng 180,000 kung bibilhin nyo ng cash. Yung down payment naman po niya is 18,000 at monthly for 3 years na 8,183 at syempre meron din po siyang rebates na 200. So itong motor na to guys is available dito sa Yamaha Bike Link Tagum. In front po siya ng Arisgado. Ilalagay ko na lang po yung full address, maging yung phone number ko sa description box ko sa baba para po mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. Tapos na nga natin ikutan si Yamaha WR155R. Ano yung masasabi nyo sa bagong model na motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider nyo bilhin ngayon 2023? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!